Mga kapatid, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at patuloy natin bigyan ito ng magandang pag-aaral, itong Aklat ng Gawa 16:31. Basahin natin. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At bago po tayo magkaroon po ng magandang talakayan dito, nais ko po munang batiin ang bawat po nag-subscribe sa araw na ito. Salamat po sa inyong suporta. At pakilike na rin po ang ating video sa araw na ito sapagkat ito yung magandang pag-uusapan natin ngayon. Karamihan hindi ito nauunawaan kaya tayo nagkakaroon po ng mga ganitong talakayan, maipaintindi, maipaunawa nang hindi magkamali sa mga binabasa. Sapagkat ito pong mga talatang ito magbibigay sa atin ng kaunawaan dun sa mga hindi nakakaunawa. Kaya nga po, itong talatang ito, bibigyan natin ng magandang talakayan para kayo ay makaunawa. Kaya doon po sa mga bago na napapadaan sa ating channel, kayo po ay welcome. Intro po muna tayo. At yun po, pagkatapos po ninyong mag-like at mag-subscribe sa channel ito, umpisa na po natin ito, bigyan ng magandang talakayan. Kaya po ito ang napili kong magandang talakayin sapagkat ganito po ang komento ng mga sumusubaybay sa atin at alam natin na sila ay nagkakamali sa pangunawa. Kaya tutulungan po natin sila na maipaunawa itong talatang ito na kanyang ibinigay. Ito po ay mula po kay Orlando Roma at bibigyan po natin ng paglilinaw itong kanyang kaisipan o itong kanyang komento na hindi sila mailayo sa tamang aral. O basahin natin. Sinasabi niya, at bago ko nga po ito basahin, ayusin lang po natin yung pangungusap. Ang sinasabi po dito niya, ibig mo bang sabihin Mr. Owen, hindi isasama ng Panginoong Hesus ang mga mananampalataya lamang? Hindi yata ako agree dyan. Ano bang sinabi ni Apostol Pablo doon sa bantay ng kulungan? Sa Gawa 16:31. Di ba ito ang sinabi niya? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Gawa 16:31. Meron bang sinabi diyan na dagdag na at sumunod sa mga utos ni Kristo, maliligtas ka? Meron bang idinagdag para maligtas? Ngayon, mga kapatid, bigyan natin ng magandang pag-aanalisa. Mag-analyze po muna tayo, no? Para makuha natin yung kanyang gustong ipunto. Kasi dito, para bang iniisip niya, pananampalataya lamang. Kasi hindi raw makakasama yung mga sumasampalataya lamang. Kasi, diyan daw sa talatang iyan, wala naman daw utos si Kristo para maligtas. Kasi yun ang kanilang pagkaunawa. Hindi binabasa. May kasunod po yung 31. Di ba? Anong sumunod sa 31? 32. So, yun ang buong pangungusap. Huwag po kayong titigil doon sa isang talata. Kasi may kasama pa. Babasahin natin ito maya-maya. Kasi gusto ko pang ilinaw itong kanyang mga komento. Kasi ang kanyang kaisipan dito, itong kasing bantay ng kulungan, ito po ay, alam natin na hindi yan sumasampalataya. Meron pong naganap at nangyari sa panahon na yan. Kung ikukwento ko sa inyo, medyo mahaba. Kung atin naman babasahin, titingnan natin, bago siya magkaroon ng pananampalataya, pinangaralan po siya. Tama po ba? Hindi yung sinabi ni Pablo, sumampalataya ka, maliligtas ka. Ganun lang ba yun? Sinabihan lang siya, sumampalataya ka, ligtas ka na. Ganun ba yun? Balikan natin yung talatang ito na ating binasa. Parang ganito, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, pati na rin ang iyong pamilya. Di ba? Sa isang salin pamilya po yan, yung salitang sambahayan. Palitan natin para malinaw po, Yan po. Maliligtas ka at ang iyong pamilya. Ibig sabihin, nung narinig niya yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, ligtas ka na agad doon, pati na yung kanyang pamilya. Hindi ba mangangaral si Apostol Pablo at si Silas? Kailangan ipangaral muna yung ebanghelyo, yung magandang balita. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus kung hindi ka makakapakinig ng aral ni Kristo. Iyan ang dapat mong malaman.
Ngayon, para maintindihan natin, para maligtas yung lalaki na nagbabantay ng kulungan, pati yung kanyang pamilya, pinangaralan po yan ni Apostol Pablo. O itutuloy natin sa 32 para maintindihan ninyo. Basahin nyo itong 32. Nakalagay dyan, at yan. Pag sinabing at, yun ang karugtong. Sabi dito, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. O di ba? Paano sila maliligtas kung hindi ipapangaral ang ebanghelyo? Paano sila sasampalataya kung hindi sila makakapakinig ng mensahe patungkol kay Kristo? Paano sila sasampalataya kung walang aral na mapapakinggan ang nagbabantay ng bilanggo pati yung kanyang pamilya? Kaya kaibigan, nagkakamali po kayo na ang sinasabi ninyo, wala naman diyang utos si Kristo. O di basahin natin. Ano ba yung pinapangaral ni Apostol Pablo? Di ba't salita ng Diyos? Ano ba yung salita ng Diyos? Aba, dapat mong malaman, kapag salita ng Diyos, may pamamaraan na dapat sundin. May mga utos na dapat sundin kapag sinabing salita ng Diyos. Di ba? Kung sasampalataya ka sa Diyos, utos yun. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa 31, di ba? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Di ba't utos yun doon sa lalaking nagbabantay? Pati yung kanyang pamilya, paano nasabihan yun? Ay di pinuntahan ni na Pablo at Silas yung kanyang pamilya. Siyempre nasa trabaho siya. Alam ang isipin mo, naroon rin ang kanyang pamilya doon sa nagbabantay. Nagtatrabaho po itong lalaki nagbabantay. After ng pinakawalan, sina Pablo at Silas, di ba pinakawalan naman sila dyan? Eh siyempre, pinuntahan naman yung kanyang pamilya. Anong sabi diyan? At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Malinaw po ba? Yung ba lahat ng pamilya naroon di ba sa kulungan? Mag-imagine po kayo, no? Sa oras ng trabaho, naroon din ang kanyang pamilya. Kaya nga po, sina Pablo at Silas pumunta doon sa pamilya para pangaralan ng ebanghelyo. Ang tanong, bago ba sumampalataya sila, paano nila makikilala si Kristo? Alam ninyo, ipinapakilala ni Apostol Pablo si Kristo. Dahil yan ang layunin ni Apostol Pablo na ipangaral ang ebanghelyo. Ipinagkatiwala sa kanya. O basahin muna natin ito. Sa unang Timoteo 1:11, ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Iyan dapat mo ninyo malaman. Ipinagkatiwala kay Apostol Pablo yung ebanghelyo para ipangaral. O ngayon, dito lang po kayo nag-concentrate sa 31. Paano sila sasampalataya? Paano din sasampalataya yung sambahayan niya kung hindi niya pangangaralan? Ganun ba yun? Basta't ikisumampalataya lang, included na yung kanyang pamilya, ligtas na. Isasama kasi itong 32. O ngayon, ano yung ipinapangaral ni Apostol Pablo? Di ba si Kristo? Di ba si Kristo po, meron bang pamamaraan at utos? Ganito po muna. Bago ho sumampalataya yung bantay ng kulungan, pati yung pamilya, ipinangaral ni Apostol Pablo yung ebanghelyo. Basahin natin pa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Roma 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Di ba? Paano magkakaroon ng pananampalataya yung kanyang pamilya kung hindi narinig yung mensahe ni Kristo? Hindi niya maririnig kung walang mga ngaral. Kaya nagpunta sina Apostol Pablo at Silas do sa pamilya noong lalaking nagbabantay ng kulungan para sumampalataya din po. Ipinangaral ni na Apostol Pablo yung ebanghelyo para makarinig ng salita ni Kristo. Basahin natin sa ibang salin. Kasi nakalagay po dito yung salita ni Kristo. Di ba? Malinaw. Ang dapat yung malaman, ito po yun. Baka sabihin nyo, bakit ka lumundag diyan?
Kaya nga tayo lulundag para maintindihan natin. Kapag nangangaral si Apostol Pablo, ang kanyang ipinapangaral yung salita ni Kristo. Kaya nga ito po yun. Paano nga po sila sasampalataya kung walang mangangaral? Kaya nga po ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang mga sulat sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan makinig muna sila. Ano ang pakikinggan nila? Yung ipinapangaral ni Apostol Pablo patungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ang tanong, paano sila maligtas? Kailangan nilang sumampalataya at sumunod kay Kristo. O ngayon, ang tanong mo, balikan natin. O yun naman pala sumampalataya lang kay Kristo, maliligtas na. Ang tanong ko po sa inyo, wala nga dyan sinasabi si Apostol Pablo na may utos si Kristo. Sino ka ating susundin? Si Apostol Pablo o si Kristo? Yan ang tanong ko po sa inyo. Kung si Kristo ang ating susundin, ano naman po ang kanyang mga pamaran at utos? O ito, para maintindihan mo, sa mga sulat ni Mateo 11:28, si Kristo ang nagsasalita dito. Tandaan ninyo, sabi ito ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ituloy pa natin. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Malinaw po ba? Kung si Kristo ang susundin mo, sino susundin mo? Si Pablo o si Jesucristo na anak ng Diyos? Kung si Kristo ang susundin mo, yan po nakalagay po. Ang sabi ni Kristo, sundin ninyo ang mga utos ko. O di may utos, huwag mo sasabihin wala. Itinuturo ni Apostol Pablo ang pananampalataya, kalakip doon yung pamaran at utos ni Kristo. Kaya nangaral po sila. Kasi itinigil lang po ninyo dito sa 31. Hindi po kayo nagpatuloy sa 32. Balikan po natin yun, no? Yung 31 na yan, para maintindihan po ninyo, yan po ay sinabihan yung nagbabantay ng kulungan na sumampalataya kasi po magpapakamatay yan. Di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Di ba? Ngayon, para maintindihan natin, no, balikan natin itong 23 kasi nasa 31 tayo eh. Basahin yung kwento. Basahin po natin dito sa 23 at sa isang salin tayo magbasa. Sabi po dito, at nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang gwardiya na bantayan silang mabuti. So ito yung situation, no? Nakakulong sina Silas at Pablo. So yung nagbabantay, inutusan po na bantayang mabuti. Ngayon, ito pa ang nangyari sa 24. Kaya ipinasok sila ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Itinali po ang mga paa, no ha? Kaya ibig sabihin, walang kawala sina Apostol Pablo. Kasi po yung gwardiya ang naglagay sa selda. Tuloy pa natin sa 25. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Tuloy pa natin sa 27. Nagising ang gwardiya. Ito na po. Ito ang sitwasyon para malaman ninyo. Ano nangyayari doon sa gwardiya? Basahin natin muli ito. Nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo. Kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. O tingnan po ng sitwasyong ito. Magpapakamatay pala yung gwardiya dahil akala niya nakatakas na ang mga bilanggo. Kasi po, ang sitwasyon diyan, yung mga nagbabantay, kapag may nawala o may nakatakas na bilanggo, sila ang mananagot. Matinding parusa ang mangyayari sa kanila. Kaya siguro, para hindi niya na maranasan yung mga pasakit ng mga namamahala dyan sa mga bilangguan, kasi matindi po yun eh. Kasi nga po, para maiwasan yung pagkasangkot, kaya ikaw ay pahihirapan din, mas matindi pa. Kaya ninais na lang niya na magpakamatay.
Pero ang sinabi ni Pablo ay ganito, para hindi matuloy na magpakamatay yung lalaking nagbabantay ng bilanggo. Sa 28, ito po yun. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay. Yan ho, narito kaming lahat. O pinaliwanagan yung nagbabantay, akala nga wala na yung mga nakabilanggo. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Kasi yung bangsalin, huwag mong saktan. O, sabi dito, dadapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig at sinabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangaririto kaming lahat. O, di ba? Kaya nga ito pinalilinaw na kung saan yung huwag saktan, sa ibang salin ito, huwag magpakamatay. Kung itutuloy natin sa 29, nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan nina Pablo at Silas. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? O di ba? Ang iniisip niya, maligtas doon sa kapangyarihan nitong maaring mga Romano po ito, no? Kasi yung namamahala diyan sa gobernador na yan ay matindi ho magparusa. Pero ang kaisipan po ni Pablo ay magkaroon ng talagang kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pablo, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya. Malinaw po ba? Kasi ang situation diyan, ang kanyang kaisipan, paano siya maliligtas kung ang kanyang situation ay parurusaan siya. Kaya ho diyan, nahingi ng tulong, paano siya maliligtas doon sa nangyaring yun. Ay kasi nga po, nagkaroon ng magtataka ka, ay bakit nakalag ang mga kadena ng mga bilanggo? Ibig sabihin, pagbibitangan siya. Malinaw po ba? Bakit mo kinalag ang mga kadena na nariyan? At nakabilanggo yan at nabukas sa mga mga pinto. Kaya nga nagtataka itong nagbabantay ng kulungan, kailangan niya nakatakas lahat. Kaya dapat niyong malaman ang situation dito. Kaya ang kay Apostol Pablo na gustong iparating sa kanya, magkaroon siya ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at pagsunod sa mga aral at utos ni Kristo. Kung itutuloy mo sa verse 32, hindi niyo kasi sinama ito. Kaya ho kayo nalilito, concentrate kayo dito sa 31. Sino ba nagtuturo na kung saan ay kapag doon na naibigay ng talata, doon na agad palalawakin na? Hindi binabasa yung 32. Sa 32 ay ito. Nung ipinangaral na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng membro ng kanyang pamilya. O di ba? Tanungin ko kayo, naroon ba habang nagtatrabaho yung nakabilanggo? Kasama ba niya yung pamilya? Di ba't hindi? Gwardiya yan eh. Di ba? Nagbabantay laang. Kaya sina Pablo pumunta doon sa bahay ng nagbabantay ng kulungan para ipangaral din po ang ebanghelyo ni Kristo para sila'y magkaroon din ng kaligtasan. Malinaw po ba? O kaya nga, yung sinasabi ninyo, wala namang utos dyan si Kristo. Kaya nung ipinangaral ni Apostol Pablo, yung mensahe dito sa Roma 10:17, paano sila sasampalataya kung hindi nila ipapangaral ang mensahe o salita ni Kristo o yung ebanghelyo ng kaligtasan? Paano sila sasampalataya kung walang mangangaral doon sa pamilya po nung nagbabantay ng bilangguan? Pag-isipan yung maigi. Ganyan ho mag-aral. Ay sinasabi niyo, doon lang kayo magko-concentrate. Hindi niyo binabasa ang buong pangungusap. Kaya ho kayo nalilito, tumitigil lang kayo dito sa talatang ito sa 31. Ituloy mo sa 32, yan po, nangaral po sila ng ebanghelyo. O tingnan po ninyo anong nangyari at naganap sa ating mga apostol. Tuloy natin sa 33. Nasa bilanggoon pa ba yan? Kaya anong nangyari ito? At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Palitan nga natin ang ibang salin. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at kanyang buong pamilya. Nakita niyo ang kaganapan dito sa ating binabasa? Tumulong po ang gwardya
na hugasan yung kanilang mga sugat. Bakit sila nagkasugat? Nakakulong sila. Hindi pa't pinaghahagupit sila noong gobernador doon sa kanilang lugar dahil nangangaral sila ng ebanghelyo. Sapagkat yung sitwasyon na yan na kung saan ay pinalayas ng masamang espiritu doon sa babae na inaalihan ng masamang espiritu, na kung saan ay araw-araw na lang silang ginagambala sa kanilang pangangaral. Basahin na po ninyo yung aklat ng gawa. Yung naganap. Ngayon, kaibigang Orlando, itong sinasabi mo na hindi na kailangan sumunod sa utos ni Kristo. Di ba? Unang-una, ito ang tanong ko sa iyo. Kanino ka sasampalataya? Kay Apostol Pablo o sa ating Panginoon Kristo? Well, syempre, itinuturo ni Apostol Pablo na sumampalataya ka kay Kristo. Kapag sasampalataya kay Kristo, sampalataya lang ba? Pag sampalataya lang, hindi ka rin maliligtas. Kailangan mo pa rin sumunod sa utos ni Kristo. Bakit? Ito ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga apostol na pinasulat, itong mga bagay nito. Basahin natin. Juan 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Tingnan niyo po si Kristo. Sumusunod sa utos ng Ama. Tayo pa kaya? Kaya nga sinasabi ni Kristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. O sige nga, sabihin mong kung wala ng utos si Kristo. Siguro may napakinggan kayo na tanggalin na yung utos para... Kasi may narinig akong isang mangangaral. Ang sabi daw, huwag daw mag-U-turn dahil bawal. Para hindi maging bawal ang U-turn, alsin daw yung U-turn para makapag-U-turn. Di na-aksidente. Di ba? Ma-aksidente kasi nga, bawal nga mag-U-turn dahil mababangga. Itong pastor na ito, huwag tanggalin na raw yung U-turn para walang bawal. Di ba? Kapapahama kayo niyan kung walang rule and regulation ang ating Panginoon Kristo. Ang gusto pala ninyo, sumampalataya lang, ligtas na. Kaya nga yan, sinasabi ko sa inyo, kapag pananampalataya lamang, hindi ka rin maliligtas. Kasi ang sinasabi ni Kristo, kung tinutupadin nyo ang aking mga utos, ay magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Sa isang salin pa. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo, katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Nakita ba ninyo ang ibig sabihin? O ito pa. Basahin din natin itong Juan 14:21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. O ngayon, kung tatanggalin mo yung utos ni Kristo, hindi ka umiibig kay Kristo. Kasi sinasabi ni Kristo, kung mayroon ka na palang mga utos, dapat tinutupad mo yon. Kasi iniibig mo siya. Ang umiibig sa ating Panginoon Kristo, iniibig mo rin yung kanyang Ama. At siya'y iibigin ko, ako'y magpapahayag sa kanya. Malinaw po ba? Hindi magpapakilala sa iyo ang Diyos kung wala kang pag-ibig kay Kristo at sa Ama. Di ba? Kaya sinasabi po niyo yan, Meron bang utos si Kristo? Meron. Huwag mo sasabihin wala. Hindi ka nga maliligtas kung wala kang utos na matatanggap mula sa Ama at kay Kristo. Malinaw po ba? Kung ang gusto niyo pananampalataya lamang, ay di bahala kayo. Kung ayaw niyo ng kaligtasan. Ang itinuturo ni Kristo, magkakaroon ka ng kaligtasan kung ikaw ay marunong tumupad, marunong sumunod sa kanyang mga utos. O idagdag pa natin ito. Para malaman ninyo, maraming utos si Kristo. Kung ako'y inyong inibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O diba? Marami palang mga utos si Kristo na dapat nating sundin. O ngayon, naging malinaw ba ito sa iyo? Yan ipagpapalinaw lang, hindi para kita ay ipahiya, pagalitan, kundi ipaunawa sa inyo, yung talatang iyan hindi nyo nauunawaan, kaya iyan ang magpapahamak sa inyo sa kakulangan sa pangunawa sa salita. Kung kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos. Ang Diyos po hindi na yun nanunumbat.
Di ba? Humingi kayo ng karunungan sa Diyos para kayo ay mabigyan ng pangunawa sa kanyang salita. Huwag kayong umasa sa mga pastor ninyo. Kayong mismo ang tumuklas. Di ba? Katulad ko rin, hindi naman ako pastor. Tinutuklas ko. Kaya naman po ako'y nagbabahagi ng ganitong aral at turo ni Kristo para magkaroon din kayo ng kaligtasan. Makakasigurado kang ililigtas kasi tama ang iyong pananampalataya. May kalakip na pagsunod sa utos ni Kristo. Malinaw po yun. Ngayon, mali ba ako? Mga kapatid, mag-comment nga kayo kung tama ako o mali. Ito ay isang bagay na pinagdidiinan natin para hindi tayo mapalo. Ano ba yung mapalo? Matindi po yun. Hindi tayo maparusahan ng Diyos. Hindi tayo mapahamak. Malinaw po ba mga kapatid? Sana po, kung lalaliman ko pa ito, ay baka lalo kayong hindi tumanggap ng ganitong aral. Yan na po, malinaw. Uulitin ko po. Ang sinasabi nyo, gusto niyo pananampalataya lamang at wala namang pagsunod sa utos ni Kristo diyan sa 31. Pinutol kasi po ninyo. Dito po sa inyong binabasa sa 31, isusunod lang po ninyo yung 32. Di ba? Ngayon, ito ang sinasabi dito. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Tama po yun kung sasampalataya ka. Ang tanong, paano ka naman mananampalataya kung hindi ipapangaral sa iyong ebanghelyo? Kaya sinasabi po dito sa 32, ito isang salin medyo malalim ito. Kaya sinasabi dito, at sa kanya'y sinalita. Sinabi, ipinangaral nila ang salita ng Panginoon. O diba yung salita ng Panginoon si Kristo? Pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. O diba? Nakinig din pala ng aral yung kanyang pamilya para magkaroon ng kaligtasan. Kasi ang pangunawa nyo dito, nung sumampalataya yung bantay ng kulungan, natapos na ba doon? Parang sinabi nyo, nung sumampalataya siya, ay ligtas na rin ang kanyang pamilya kahit hindi nakapakinig ng aral at turo ni Kristo. Ganun ba yun? Sinabi nga dito, pinuntahan pa nga ho sa tahanan noong nagbabantay ng kulungan. Yan po. Tuloy lang sa 33. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi. Kinuha pala nung gabing iyon. Saan kinuha? Isipin nyo, mag-imagine po kayo, kinuha sila ng oras ding yun nung gabi. Hinugasan ang kanilang mga lata, yung sugat nila kasi hinagupit sila doon sa lugar na iyon. Kung alam lang ninyo ang mga parusa doon sa panahon nila ay matindi talaga. Kaya yung lalaking nagbabantay ng kulungan, ayaw din niyang maranasan yung matitinding parusa na maranasan niya. Di ba? Kasi iba pa ang parusa nung nagbabantay. Kapag nawalan ka ng mga nakakulong doon, may alam naman ninyo ang panahon na yun ay talagang torture ang mangyayari sa'yo. Nagit ba ninyo? Kasi sinasabi ko lang ito, iba yung panahon nila sa panahon natin ngayon. Kaya dapat nyong malaman, yung mga bagay na yan, yung ebanghelyo na itinuturo ni Apostol Pablo ay kaligtasan. Na hindi lang sa pananampalataya, kailangan pa rin sumunod sa pamaraan at utos ni Kristo. Sapagkat yung utos at turo ni Kristo galing yun sa Ama. Kaya sinasabi ni Kristo, sinusunod ko ang mga utos ng aking Ama. Balikan natin yung talatang yun, Hindi pala ninyo naunawa ng mga bagay nito? Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Di ba? Hindi ba ninyo na uunawaan ito? Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Si Kristo nga, sumusunod sa Ama. Tayo pa kaya hindi susunod? Sige, huwag na kayong sumunod. Yan ang gusto pala ninyo. Hindi ko na kayo pipilitin. Kung ang gusto niyo pananampalataya, go ahead. Kasi lang, dumaan kayo sa aking YouTube channel, nagkomento kayo, para naman ako'y makatulong sa inyo. Pero doon sa iba, kung maunawa nito, salamat. Mag-like ka, mag-comment ka, kung nakakaunawa ka. Pagpapalain ka ng Diyos dahil binigyan ka ng kaunawaan sa ating
pag-aaral na ito. Okay na po ba yon? So sana po magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Panalangin ko sa bawat isa sa inyo, manatili kayo sa aral at turo ni Kristo, hindi kayo mapapahamak. Hindi lang po sa pananampalataya lamang. Huwag kayong makikinig sa ibang mga pastor na kung saan ay ganito ipinuturo. Huwag niyong gaganapin yun. Kundi ang inyong pakinggan yung aral at turo ni Kristo, yun ang inyong tuparin. Kasi ikapapahama kayo. Kababanggit ko lang ho na pag-aralan natin kahapon patungkol doon sa mga pastor na kiniklaim na sila'y pastor. Pero ang turo nila ay wala sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga po yung nag-iisang pastor si Kristo. Siya ang ating pastor na dapat nating sundin. Yung pamaraan at utos ng Diyos na ibinigay kay Kristo, yun ang dapat nating sundin. Yun ang ikaliligtas natin. Okay na po ba yun? So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway malaki po ang natutunan natin ngayong araw na ito. Kaya please like and comment sa ating video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, gawin mo na para lahat tayong lumago sa ating pananampalataya at pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Okay na po? Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri. Amen.